Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay. So, ngayon mga ka-Streetwise, no? Kanina po, napanood po natin yung moro-moro na Senate hearing ni Amy Marcos regarding nga po sa pag-aresto kay Digong. At alam naman po talaga natin na ang hinahanap po ni Amy Marcos, hindi po katotohanan. Naghahanap po siya ng butas. At ito yung pinakamalaking tanong natin dito. Ano ba ang illegal doon sa ginawa na pag-aresto kay Digong? At dinala sa ICC. Mayroon po silang binasiyang batas. So, ang point dito, demanda nyo na lang. O para tapos ang usapan. Diyos ko naman, nag-ano pa kayo eh. Pabida pa kayo. So ngayon mga kababayan, no, napansin ko nga po natin, no, ewan ko lang pero hindi po pumunta si Sara Duterte dito sa hearing po na to. No? So ngayon talagang ang ugali talaga ni Sara drama queen. 'Di ba? Sabi ni Sara dati pupunta daw po siya sa Senate hearing, hindi naman pala pumunta. So ewan ko lang no, ano ba? So ngayon para makuha natin yung point natin dito. Tingnan niyo to Yan. So, napag-usapan din po kasi doon sa hearing nga po kanina, no? Labi dito, no? I did deny. Nicolas De Los Torre III during the Senate hearing confirmed that he denied the request of former President Duterte to allow Vice President Sara Duterte to enter the Villamor Air Base in Pasay City shortly before the former president was brought to the Hague, Netherlands. So, ngayon mga kababayan, no? Una, medyo nalito ako dito na o nga naman anak yun. Hindi kasi in my own opinion anak yun. Dapat pinagbigyan sana na papasukin nga po ni General Torre yung anak kasi dadalhin sa Netherlands di ba? At abogada niya daw po yun, di ba? Sasabi ni Digong. Pero eventually base nga po dito sa pahayag nga po ni General Torre, naiintindihan ko na. Ito pala ay parte ng delaying tactics ng mga Duterte na papasukin si Sara. So, naintindihan ko na po kung bakit ginawa ito ni General Torre. Ang point kasi dito mga kababayan, nakikita lang po kasi nating video na ginawa ni General Torre, yung mga bagay na pumapabor po sa mga Duterte. Pero tandaan po natin almost isang araw po sila na nandun sa Villamor Air Base na kinukumbinse na pasakay na po ng eroplano si Digong. So hindi po lahat nakita natin. Ang nakita lang po natin yung mga commotion na at yung mga sagutan. So ngayon, bakit ba napunta sa punto na pati si Sara is hindi na rin pinayagan ni General Torre na makapasok sa loob para makausap yung tatay niya. Yun pala, delaying tactics pala nila ito ng pamilya Duterte. At dyan pala sila magaling. So para mas maganda, no, para hindi na ako maingay, panoorin natin tong video po na to. Ito yun Part ito ng Senate hearing kanina. Sige. VP Sara from entering. At sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir. Dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir. At nagkaroon ng napakaraming Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer. Ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court, but we can practice. Pero ang Presidente, Vice President cannot practice. So, kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada. Pero, nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak. Wala, hindi, mga kababayan actually sa ginagawa ni Alan Peter Cayetano, baka nagiging ekis na po sa akin si Pia Cayetano para iboto. Diba? Alangan namang hindi niya kampihan yan, kapatid niya yan. O diba? Kaya sa alyansa, mukhang ini-ekisan ko na si Pia Cayetano. Dahil dito kay Alan Peter Cayetano. At in the first place nga, dapat di na panalo to Isipin nyo kayo po, naloko po kayo ng 10,000 pesos. Ewan ko ba, no? Di ba isa yan sa propaganda niya ng eleksyon? Kaya siya nanalo, 10,000 pesos sa bawat tao. Actually, dapat bawal yun kasi, vote buying yan Nag-vote buying ka na nga, hindi mo pa tinupad. Tarantado ka talaga. You cannot stop them from visiting.
And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok mo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2 stars, sir, ako nag-decision nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple ang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound, sir, before I answer the yes, go ahead. Thank you, sir. Kaya ako nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did prevent I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter. Ito malinaw na. Si General Torre na po ang umaako na siya mismo ang nag-deny para papasukin si Sara Duterte sa loob. So ngayon, andito po yung reason niya kung bakit. Sige. Sir. Kasi nga naman, sir, mag-alas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We're expecting her actually, sir, mga alas 3 pa lang. May information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir. Kasi hinagapan mo nga di ba? Sinulungan sa loob ng bilya mo. Ay, tragis ka, bobo ka talaga. Kasi pinutol mo kasi. Nag-explain pa si General Torre, pinutol mo na kagad. Oh, sige, dugtungan natin to. Natin yun na hinangang, di ba? Sabi niya, ito, mama. Sabi na, matagal na. I did, ma'am. I did really prevent that from the VP. I told the President that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero, sabi kasi mo papasok sa kabinet. Nag-enter pa na naman eh. Sumasagot pa eh. Let me clarify, ma'am. Hindi pa ako tapos, ma'am eh. Hindi. Iba-iba na yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin. Ayaw mo lang makinig. Hindi ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Kasi I think the resource person is, if you will allow me, sir, if you will allow me, sir. Yeah. Okay, sir. Kaya nga, but please. Ito, sir, after all was being said and done, yung sasakyan Hanilat, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang aeroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong malahibo ko nun, sir, na panahon na nakita ko, andyan yata si VP Sara, andyan si Pongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, sila Hanilat at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage, nila sumabay dun, sir, sa tarmac, bukas pa naman sila pintuan. Alam mo, Madam Chair, sir, that's a very important, sir. Pwede pumasok yung si Ma'am Hanilat. Pinuputol nyo naman. Ito mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ni General Torre kanina eh. Pinuputol nyo kasi. So, ang point dito mga kababayan, mula po nung dumating si Digong sa Pilipinas, galing Hong Kong, umaga yun. Gabi na. Nung nagkaroon na ng komosyon, nung dadalhin na po si Digong sa aeroplano, doon na po nag-request si Duterte na gusto ko makausap yung anak ko. Gabi na po yun. Makita nyo naman sa video na gabi na yun. Oh, habang si Sara Duterte nasa labas nakikipag-interview sa mga vlogger na mga bobo, habang nakikipag-chikahan sa labas si Sara Duterte, di ba? Hindi niya pinupuntahan si Digong sa loob. O tapos kung kailan na makikita ni Digong na talagang totoo na dadalhin siya sa dahig, doon siya bigla magre-request na gusto ko makausap yung anak ko. Isang araw ko lang nasa loob ng Villamor Air Base, tapos ang anak mo nasa labas nakikipagkwentuhan lang. So ang point dito ni General Torre, di ba? Alas 3 ng hapon dumating na si Sara Duterte. Pwede naman siya pumasok sa loob, pero bakit hindi siya pumasok agad sa loob? Nakipagkwentuhan pa muna doon sa mga vlogger doon sa media, nagbida-bida pa. And then, nung kailan siya hulihin, si Digong, kung kailan na-arrestuin na papuntang dahig, doon siya nag-request. So, ang labas dito, mga kababayan, nila yung tactics. Ayan kasi problema sa hearing po na ito, mga kababayan eh. Ang ginagawa kasi nila Bato,
obvious naman na na self-serving yan, di ba? Ni Bato, ni Amy Marcos, di ba? Hinahanapan nyo lang ng butas yung nangyari. At even na pumapasok na nga po sa punto na gusto nyo nang malaman yung pinakabuong operation. Na hindi naman pwede yun. Well, hindi naman kayo parte ng executive branch. So doon natin makikita yung drama ng mga Duterte. And actually mga kababayan, kung speaking of drama naman na pag-uusapan natin, hindi na po bago ito sa mga Duterte. Naalala nyo to ito para makuha natin yung point naalala nyo to. Itong ginawa ni Sara nung last year, yung kay Zulaika, tingnan nyo to wait lang, hanapin natin to. Ito. So, ito, yan House panel Sara interference, president for abuse. So, sa nila po nakakaalam, nung malapit na po kasi mahuli, si Zulaika Lopez, regarding nga po sa pagnanakaw po ng confidential fund ng House, doon na po siya nagkasakit. At doon na rin po, nag-interfere si Sara at sinakyan po yung drama ni Zulaika. The House Committee on Good Government and Public Accountability on Saturday warned that Vice President Sara Duterte's alleged interference in the transfer of her Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez to the Correctional Institution for Women in Mandaluyong City has set a dangerous precedent for abuse. Mapang-abuso mga kababayan. Pati po yung trabaho ng legislative pinapakialaman. So anong intensyon? Para protektahan po si Zulaika Lopez. So drama po nila ito. Matagal na pang ginagawa ng mga Duterte itong drama-drama po na to. At mga kababayan na pinakamalupit dito, may video. Tignan nyo to Alam ko na panood nyo to, pero ang gusto lang po natin dito ipakita, balikan po natin yung mga katarantaduan po ni Sara. Parang ito, tignan nyo to. O yan si General Torre na naman to, no? Kita nyo, di ba, si General Torre, biktima din ng drama ni Sara. Sa pagkakataon na to. Pwede mo kami mag-request ng cameras. So, ng general cameras. So, palapitin mo media? Ako. Humihingi daw ng camera si Sara, Tingnan nyo kung anong drama to, Sige, dapat ka. Go na. Go. Okay, tandaan nyo, si Sara po humingi ng camera. Double time. Hey, i-release mo, media. Release. Go na sa... General Torre talaga, kapag may hulihin, palagi siya tinatawag. Sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ayaw ng hospital. Ayan din si Bato. Hindi ayaw ng hospital. Random talaga kayo, mga buhakan ng ina kayo, no? Naman yung camera Ayaw ng hospital. Hanggang na sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na dito. So ngayon, habang wala pang camera, kalmado si Zulaika. Para makita ng camera. Ayun Zulaika tahimik yun. Andun si Zulaika, tandaan nyo Wala, hindi siya umiiyak. Walang drama. Ayun, may camera na. I-clear natin ito para makita ng camera. Para makita daw ng camera. Naiiyak na para makita ng camera. Stop that fucking bullshit, man. So ngayon, kaya ko lang pinakita yung kasi mga kababayan, para pakita lang po sa inyo na yung ginawa pala ni Sara Duterte na gusto papasukin, gusto niyang pumasok doon po habang naaresto sa Siligong, parte lang po ito ng drama. So, naintindihan ko na po na sinasabi nga po ni General Torre kanina na ang tagal na ni Sara sa labas. Hindi man lang sila nagre-request na pumasok sa loob. Tapos kung kailan uli yun, saka magre-request, delaying tactics po yun. Tandaan nyo po, no? Justice to be served. Di ba? Ayun po. No? So yan, so kayo mga kababayan, ano po masabi nyo nga po dito sa drama nga po na ginawa ni Sara Duterte. At mas lalong, kayo ba naliwanagan ba kayo doon kung bakit hindi pinapasok ni General Torre? At least alam na natin.
Di ba? So yun mga kabayan, no? So dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. At syempre, pa-comment na rin po sa baba. So thank you mga Streetwise, nakita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!